alam niyo po, sometimes, mas madalas na tayo ay Martha character kesa Mary character. Amen? Sa dami-dami ng gusto nating mangyari, minsan hindi na natin nabavalue yung ginagawa natin. Amen? Ano pong ibig ko pong sabihin? Sa dinabi-dami ng dinidesire ng puso mo, nagagawa mo naman. Kaso minsan, parang napipilitan ka na lang. Kasi bakit? Hindi mo na nararamdaman yung totoong treasure nung ginagawa mo. Ayan, kamusta naman po yung iba? Ilan po ang kilo na nadagdag sa inyo? Tanungin mo yung katabi mo, ilang kilo ang nadagdag sa'yo? Amen. Sabi nung iba, wag mo nang tanungin. Amen. Change topic. So, meron pong kaugnayan ang pagtanong ko ng kamusta na po kayo. Amen. Sa itatakal po natin ngayon. Ang lesson po na ating tawag dito, isi-share ay may New Year's resolution. Wow! Sige, sabi mo sa katabi mo, meron ka na ba niyan? Amen! Amen! Nagre-ready ka na ba sa bagong New Year's resolution? Kunwari. Amen! Hallelujah! Alam niyo po, nung high school po ako, no, tawag dito, syempre kapag nasa holiday season ka, medyo tamad-tamad pa yung mga teacher nating magturo niyan. Amen. At tamad-tamad pa yung, kahit tayong mga estudyante, medyo tamad-tamad pa tayo. Ayan. So, naalala ko po, nung high school namin, lagi kami ng first week ng January, tawag dito, first week ng January, lagi kaming pinapasulat sa pad paper. Amen. What is your New Year's resolution? Sino po ang nakaano niya na yan? Minsan meron pang 100 words, 'di ba? O kaya front and back na tawag dito na bond paper o pad paper. Amen. So sa mga New Year's resolution na ginawa natin nung mga high school tayo, meron bang nagawa? Meron bang nagawa? Yung totoo, meron o wala? Meron, kahit papano. Pero ako feeling ko wala. Hallelujah. So ano po ang kaugnayan po ng lesson po natin ngayon, may New Year's resolution. Amen. Mamaya po dadaanan po natin yan in Philippians chapter 3 verse 13 to 16. Amen. Sabay-sabay po nating basahin ng merong malakas at masayang boses. Amen. In 3, 2, 1, go! In 15, let all who are spiritually mature agree on these things. If you disagree on some point, I believe God will make it plain to you. In verse 16, but we must hold on. We have already made. Amen. Hallelujah. Sa Tagalog, sabi po dyan, hayaan niyo pong basahin ko sa Tagalog. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Sabihin po natin, buhay. Amen. Hallelujah. Sabi dyan, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kung hindi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayong malalago sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan, pero kung hindi, ganito ang pag-iisip nyo, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos. In verse 16, ang mahalaga ay patuloy nating sinusunod ang mga katotohanang natututunan natin. Amen. Kung tutuusin po, napakagasgas na po. Amen. Hallelujah. Ng Philippians chapter 13 to 16. Amen. Pero alam niyo po, habang binubulay-bulay po natin ang mga verses na to, marami pa tayong matututunan. At marami pa tayong makukuhang mga lesson and life-changing experience. Amen. And illumination sa Philippians chapter
3:13-16. Sabihin mo sa katabi mo, nabasa mo na ba yan sa Bible? Sigurado ka ba na nagbabasa ka? Amen. Hallelujah. Alam niyo po, bibigyan ko kayo ng mga sample New Year's resolution. Maybe yung iba dito makaka-relate. Number 1, sabi dyan, my New Year's resolution is magda-diet na ako sa 2025. Sabi mo sa katabi mo, mukhang kailangan mo yun. Amen. Hallelujah. Ilang New Year's resolution pa ba ang kailangan natin para lang masabing magda-diet na tayo? Amen. Number 2 sample, magkakaroon na ng healthy living. Wish ko lang. Amen. Hallelujah. Ano pa po? Magiging masipag na sa 2025. Tignan natin. Ano pa po? Magtatrabaho ng hindi nakakatulog. Yon, ano pa? Magwo-work from home na hindi gumagala at umaalis ng bahay. Okay, ano pa po? May New Year's resolution, hindi mai-stress sa trabaho. Tignan mo yung katabi mo, ngayon pa lang stress na yan. Sige, kalabitin mo yan. Sabi mo, nai-stress ka na ba? Sige, kalabitin mo. Hanggat hindi sumasa, nai-stress ka na ba? Sabi mo dyan, sa katabi mo, mag-resign ka na. Amen. Ano pa po? Magtatrabaho ng mabuti. Ayan. Hindi na malilate sa church. Ulit. May New Year's resolution in 2025. Hindi na ako malilate sa church. Nako, mukhang dito lang yung yung hindi na malilate. Amen. Gagamitin ang sick leave kapag may totoong sakit. Tignan natin, ano pa? Hindi na masasaktan sa 2025. Ayan, diyan kayo magaling. Hindi na magpapaloko sa year 2025. At last, my New Year's resolution, mag-move on na ako sa 2025. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo yun. Amen. Hallelujah. Ikaw, ako, tayong lahat, anong New Year's resolution mo? Amen. Ano bang magmamahal na sa 2025? Hallelujah. Sabi po dito, maybe, next slide please, this year, some has been so tough for others. Amen. Struggles in ministry, problems in life, silent battles. Amen. Ayan po ang mga na pagtagumpayan natin ngayong 2024. Amen. Even pain, heartaches, and confusion. Amen. Sa mga sinabi ko, sino po ang nakaranas nito ng 2024? Taas ang kamay. Amen. Lahat tayo naranasan yan. And some, maybe this year has been so blessed. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi dyan, may nagkaroon ng blessing, provision, sustaining grace, open doors of opportunity, answered prayers, and promotion. Palakpakan mo yung katabi mo. Yan, congratulations. Sabihin mo sa kanya. Hallelujah. Congratulations. But one thing is for sure, God is with us and He never leave us nor forsake us. Amen. Hallelujah. Sa dinami-dami ng pinagdaanan natin na pagtagumpayan natin ang 2024 na kasama ang Panginoon. Amen. Ang nakaranas ng biyaya ng Panginoon sumigaw ng Amen. Amen talaga. Grabe, no? Grabe si Lord. And kailangan po, patuloy tayong maniwala. Amen. Patuloy tayong manampalataya. Sa lahat po na nangyari sa atin 2024, masasabi po natin sa ating sarili, God is so faithful. Amen. Amen. Hindi man maging maganda o naging maganda ang 2024 para sa ating lahat, pero naniniguro ko o naninigurado, o basahin na yan, sigurado ako na in 2025, hindi hahayaan ng Panginoon na kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, yung pa rin yung sitwasyon mo sa 2025. Amen. Are we ready? Amen. Meron po akong 3 bagay
na isi-share po sa inyo para po sa ating 2025. Amen. Things we need to remember for the year 2025. Number 1, focus on the goal. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi po sa Philippians 3, sabi diyan, hindi ko sinasabi na naabot ko na ang ganap na buhay. Amen. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon, kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Amen. Kasama po ba natin sa goal ng 2025 natin na kahit anong mangyari sa sitwasyon ng buhay natin, patuloy tayo at patuloy na maniniwala at mananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, meron po akong nakausap lately lang na sabi niya parang gusto niya nang mag-give up. Amen. Dahil ang 2024 ay hindi para sa kanya. Hallelujah. At nakakatuwa po isipin, yung kausap ko na to, meron po kasi akong page na nilalike sa Facebook. Alam niyo po yung Glam o Mama. Amen. Itong page na to, mga kasamahan ng mga mami, mga nanay. And na-burden ako sa kanya kasi grabe yung naman siya, anonymous, ganyan. And na-burden ako sa kanya at hindi ako napakali. Amen. Hindi ako nagko-comment sa mga pages na ganyan. Pero ang lakas lang ng conviction ng Panginoon sa akin, mag-comment ka. Alam niyo po anong kinoment ko sa kanya? Please message me. Yun lang po yung kinoment ko. And then, yun na nga, nagulat ako out of nowhere na parang siguro madaling araw na nag-message siya sa akin. Sabi niya, I don't know who you are. Sabi niya gano'n. Pero yung narinig ko, nung nabasa ko, yung please message me, parang may impact. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may impact. Amen. Hallelujah. Alam niyo po ang social media, pwede niyo pong magamit to reach out people. Amen. To reach out souls. Amen. Hallelujah. Total din naman, 24 hours, 7 days a week, amen, o 1 week, 2 weeks, habang buhay na tayong may social media, gamitin na natin, amen, ang platform na ito to reach many souls, amen. Sabi mo sa katabi mo, isama mo yan sa 2025 goal mo. Amen, hallelujah. Maibalik ko lang po, no. And then sabi ko sa kanya, alam mo sis, sabi ko ganon, grabe lang yung conviction ng Lord sa akin to message you. Pero dahil anonymous ka, wala akong choice, hindi. Sabi ko, salamat sa Panginoon at nag-reply back ka, sabi ko sa kanya. And then sabi niya, hindi ko rin po alam kung bakit ako napareply. Sabi niya ganon. Sa dami-dami ng mga comments na nangyari sa kanya, nag-message sa kanya, yun lang daw talaga yung message ko yung nagkaroon ng impact. And I know, divine connection po iyon ng Panginoon na ma-reach out ko siya. Alam niyo po, grabe yun nangyari sa kanya. Namatayan siya ng 3 anak. Amen. Tapos iniwan siya ng kanyang asawa. And napaka grabe yung buhay na meron siya. And then here comes yung nanay niya na namatay, and then yung tatay niya nagkaroon na ng ibang asawa. Parang ganon. And knowingly na 2024 lang naganap yung lahat ng yun. Sabi niya ganon, gusto ko na pong magpakamatay. Sabi niya, and hindi na ako napakali, tinawagan ko na siya. I call her, sabi ko sa kanya, pwede po ba akong tumawag? Sabi niya, sige po, naghahanap din ako ng makakausap. Amen. Madaling araw po yon, mga 2:00 ng madaling araw. Galing kami galing po kami ng Batangas ni Pastor Eman. And talagang hindi ako mapakali. Sabi pa nga ni Pastor Eman dun sa dapat hindi ka na nagbabasa ng mga ganyan-ganyan kasi may stress ka lang. Ganyan, sabi ko, hindi, may conviction sa akin si Lord. Sabi ko gano'n na mag-message ako dito kasi inaano ko sa kanya habang nagdadrive. Sabi ko, grabe naman yung nangyari sa babaeng to. And then, to make the story short, nagkausap po kami and yun yung nalaman ko. Amen. Sabi ko sa kanya, alam mo, excited akong makita ka. Na sabi ko sa kanya, kung pwede tayong mag-meet some other day, sabi ko sa kanya ganon. And gusto ko ipakita sa iyo yung kabutihan ng Panginoon even though na ganyan yung nangyari sa buhay mo. Amen. Alam niyo po, siya na lang yung natira sa pamilya na meron siya. And pakiramdam niya, talagang wala ng sense yung buhay niya.
sa mundong ito. Kaya gusto niya nang magpangamatay. Napag-pray ko siya. And then sabi niya, looking forward siya na makamit kaming dalawa. Amen. Out of nowhere, for sure, stranger ko sa kanya. At the same time, siya rin, stranger sa akin. Pero napakabuti ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, when we focus on the goal, makita natin, mararamdaman natin, at mararanasan natin na hindi lang pala sa atin umiikot ang mundo. Amen. Hallelujah. Tignan mo yung katabi mo. Amen. Hallelujah. Magiging pagpapala yan sa maraming tao. Ang kailangan lang natin is we need to focus on our goal. Ano ba yung purpose mo? Bakit ka nabubuhay? Ano ba yung purpose mo? Bakit ka nag-church? Ano ba yung purpose mo? Bakit meron ka pang pamilya? Meron kang nanay, meron kang tatay, may kapatid ka, may pastor ka, may church ka. Amen. May ministry ka. What is your goal? And ngayon po, yun po yung tatalakayin natin na we need to remember in 2025, kailangan mag-focus tayo sa goal na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Ang mahirap, paano kung wala ka ng purpose, wala ka pang goal? Hallelujah. So, kaya wag po nating hahayaan na mag-i-start ang January 1 nang wala kang ginagawa. Amen. Tuturuan ko po kayo on how to focus on our goal in 2025. Kailangan number 1, you need to pray. Amen, amen. Lord, ano yung purpose ko at ano yung goal mo na gusto kong mangyari? Amen. The number 1 na kailangan nating gawin is to pray. Kasi bakit? Kapag yung goal lang natin sa sarili natin ang mangunguna, for sure, ang daming mga segue niyan. Amen? Pero kapag yung goal natin o yung focus natin na mangyayari, yung purpose natin ang mangyayari, nakasama natin si Lord, for sure, 101%, yung goal na yan, 75% mangyayari yan. Amen? Hallelujah. Sabi po dyan, focus on the goal. Sabihin po natin, focus. Sabi po in Proverbs 19:21, sige po, basahin po natin in 3, 2, 1. Alam niyo po, napakahalaga na alam mo yung purpose mo. Amen. Talagang maliligaw ka kapag hindi mo alam kung ano yung purpose mo. Lord, gusto ko yung purpose mo sa kapatiran ko. Walang ganon. Amen. Sabi dyan, many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord will prevail. Hallelujah. Maraming mga plano ang hindi nangyari because God has a better plan. Amen. Hallelujah. Marami ang mga gusto natin na hindi nangyari because God has a better plan. Sabi mo sa katabi mo, may better plan si Lord. Hallelujah. Tandaan po natin, maybe your plans may not be God plans for you today, but when we focus on the will and the purpose of God, tomorrow will be your answered prayer. Amen. Wag mong kakalimutan na sa lahat ng plano, sa lahat ng will, at sa lahat ng purpose na meron tayo ngayon, wag mong kalimutang isama si Lord. Amen. What are your plans for 2025? Yan po yung number 1 question ko. Amen. Ang plan mo ba ay magkaroon ng sariling bahay? Magkaroon ng bagong sasakyan? Magkaroon ng mga chikiting? Amen. Congratulations po sa ating dalawang nagbubuting mga servant ni Lord. Amen. Hallelujah. Si Pas Andre and Direct Micah. Congratulations. Palakpakan naman natin. Ayan, congratulations. Sila ay magkakaroon ng bagong baby sa 2025. Pareho pa silang last week of July and first week of April. Next year na, si Pas Ana na ang dadagdag. Amen. Hallelujah. Sabi dyan, ano ba ang mga plans natin for 2025? Magkaroon ng magandang trabaho? Magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng business, magkaroon ng mataas na sahod. Ito po ba yung plans natin? Or ito ba yung mga goals natin? How about for your ministry? Ano yung goal and plan mo for your ministry? For your spiritual life? For your family and for the church? Kasama ba kami? Amen? Sabi mo sa katabi mo, kasama ba kami sa plano mo? Amen. Kasama ba ang Diyos sa plano mo? Ang tanong, magsisimba ka pa ba sa 2025? Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, magsisimba ka pa ba? Amen. Hallelujah.
Yun ang tanong. Amen, hallelujah. Sabi dyan in Proverbs 21:5, ang gawaing plinanong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran. Ngunit ang gawaing padalos-dalos ay maghahatid ng karalitaan. Amen. Ibig sabihin daw po ng karalitaan ay parang kaguluhan. Amen. Yun yung pinakamababang word niya, yung karalitaan. And sabi po sa Proverbs 21:5, ayan pala, tinagalog ko lang, sabi dyan, tawag dito, good planning and hard works lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Yun, amen. Ang bawat desisyon ay magandang pinag-aaralan at pinag-iisipan. Amen? Pag-aralan natin, pag-isipan natin, that's why we need to pray. We need to focus on the things that, alam niyo po yun, ano ba yung mga bagay na makakatulong sa akin sa 2025 na hindi ko na mararanasan, yung naranasan ko nung 2024. Amen, amen, hallelujah. For sure, marami po ang dumating sa ating 2024 na napagtagumpayan natin. Pero meron pa ring mga 2024 na hindi pa natin napagtatagumpayan. Amen, hallelujah. Sabi po, mas magandang pinaghihirapan ang mga bagay-bagay para lubos mo itong mapahalagahan, kesa ang mga bagay na hindi mo pinaghirapan at nakuha mo sa maling paraan. Amen? Ang hirap po nito, madali itong mawawala at mawawalang saysay. Amen? Marami po tayong gusto ng mga instant. Amen? Instant money, instant noodles, instant trabaho. Basta lahat ng instant gusto natin. Pero alam niyo po, yung mga bagay na instant ding mawawala. At wag po nating hayaan na sa 2025, laging instant yung purpose, yung goal mo, and yung will ni Lord para sa'yo. Amen? Alam niyo po, napakaganda ng plano ng Panginoon. Alam nating lahat to, plans to prosper us and not to harm us. Kaso minsan, parang mas gusto pa natin yung harm kaysa prosper. Alam niyo po kung bakit? Dahil mas marami tayong sa tingin natin o sa alam natin na parang magpa-prosper tayo sa mga instant na bagay. Alam niyo po, walang nagpa-prosper sa instant. Masarap ipagyabang o masarap ipalandakan sa mundo na ikaw ay pinag-prosper because tinulungan ka ng Panginoon. Na masarap mag-prosper ka kasi bakit pinagpaguran mo yung pinaghirapan mo. Amen? At sa tulong ng Panginoon, nakakatayo tayo ng maayos. Amen? Haharapin natin ang 2025 ng merong matyagang puso at merong matibay na damdamin. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Yan, siguro sa 2025, hindi na rin po ganyan yung palakpak po ninyo. Amen. Meron pang mas lalakas sa palakpak. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Ayan. Amen. Meron po akong example sa story po sa Bible. Alam ko pong lahat pong ito ay nabasa na po natin. Amen. Pero sabi ko nga kanina, ang sarap ulit-ulitin at pagbulay-bulayan ng salita ng Panginoon. Kasi kahit papaano, kahit paulit-ulit mo siyang binabasa, paulit-ulit mo siyang ginagawa sa preaching, meron pa rin po tayong mapupulot. Amen. Sabi dyan in Luke chapter 10 verse 38 to 42. Amen. Sino po ang Team Martha dyan? Taas ang kamay. Siyempre wala. Team Mary, taas ang kamay. Ayan, sige, tignan natin mamaya. Sabi dyan, nagpatuloy si Jesus at mga taga-sunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isa roon ang pangalan ay Martha. Malugod niyang tinanggap sina Jesus sa kanyang tahanan. Si Martha ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Amen. Hallelujah. Sana po ako. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Pero si Martha ay abalang-abala. Sabihin po natin, abala. Amen. Sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi,
Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko at hinahayaan ako ang gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako, pero sinagot siya ng Panginoon, Martha, Martha, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Amen. Naniniwala po ako, ang dami po nating gustong mangyari sa 2025. Amen. Amen. Yung mga sinabi ko po kanina, gusto magkaroon ng magandang buhay, magandang trabaho, magkaroon ng business. Alam niyo po, sometimes, mas madalas na tayo ay Martha character kesa Mary character. Amen. Sa dami-dami ng gusto nating mangyari, minsan hindi na natin na-value yung ginagawa natin. Amen. Ano pong ibig ko pong sabihin? Sa dinami-dami ng dinidesire ng puso mo, nagagawa mo naman. Kaso minsan, parang napipilitan ka na lang. Kasi bakit? Hindi mo na nararamdaman yung totoong treasure nung ginagawa mo. For example, sa ministry, ang daming ministry na gusto mong gawin, ang daming ministry na gusto mong pasukan, ang daming ministry na kung saan nakikita mo, para ako doon, ay gusto ko doon, ay gusto ko dyan, ay gusto ko doon. Yung parang lahat na all around ministry ay nasa sayo na. Amen. Pero alam niyo, wala naman pong masama doon. Kaso ang problema, hindi na po natin na-value kung ano yung nagagawa natin para sa Panginoon. Nababaliwala natin yung true meaning ng pagpapahalaga sa ministry na ginagawa natin sa Panginoon. Kasi minsan, sa sobrang dami, nauubliga ka na. Amen. Sa sobrang daming gusto mong magawa sa simbahan, sa sobrang dami na gusto mong makatulong, ang problema, nawawala na yung nawawala na yung excitement mo to do that. Kasi bakit? Sa dinami-dami ba naman, mapapagod at mapapagod ka. Amen. Sino po ang mga walang ministry po dito? Taas po ang kamay. Huwag po kayong mahiya. Sige po, taas po ang kamay ng walang ministry po dito. Sige po, yung mataas na mataas. Ayan, mataas sa mataas. Amen. Hallelujah. Lord, I pray and I declare 2025, it will be their best life in Jesus' mighty name. Most especially sa ministry, sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag po kayong mag-alala sa 2025. Kailangan po namin ng mga servant ni Lord. At dahil tumaas ka, ikaw na yon. Amen. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo ngayon pa lang, congratulations na. Kasi bakit meron ka ng ministry? Hallelujah. Nakita po ng Panginoon ang iyong mga kamay. Amen. So, number 1, we need to focus. Alam niyo po, minsan, ang gusto lang ng Panginoon, napakasimple. Sabi niya, Martha, Martha, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Minsan ganito po tayo, no? Hindi natin nakikita yung kahalagahan ng isang bagay na kapag parang ang dami mong gustong mangyari. Pero ang ang sinasabi lang naman ng Panginoon, meron kang choice. Amen? Meron tayong choice na piliin kung gusto mong mahirapan o gusto mong maginhawaan. Ano po ang ibig ko pong sabihin? Sabi ni Lord kay Martha, may mga bagay lang na kailangan. Sabihin po natin kailangan. Ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, piliin mo yung tama. Amen. We have our choices. Amen. Pero si Mary, pinili niya na mag-dwell sa presence ni Lord at walang sino man ang makakapigil nun. Amen. Sa chaos na meron tayo sa mundong ito, chaos, destruction, confusion, mga negative things na nangyayari po sa atin. Amen. Panigurado si Maria, naririndihan kay Martha. Amen. Ano ba naman yan? Hindi ka marunong na. Ganun, Amen. Kasi, bakit? Madakdak si Martha Tama po ba? At nagreklamo na siya sa Panginoon. Amen. Kitang-kita ang karakter ni Martha na siya ay daldalita. Tama po. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ganyan. Amen. Kasi bakit nagreklamo na siya sa Panginoon? Sabi niya, Lord, napapagod na ako. Amen. Ni isa man lang wala ginawa yan si Martha kung hindi umupo sa harapan mo, makinig at yakapin ang paa mo. Amen. Hallelujah.
Tama po ba? Tama po Pero sabi ng Panginoon sa kanya, hindi mo siya mapipigilan. Kasi bakit? Pinili niya kung ano yung mas tama. And sometimes kaya tayo nahihirapan, kung ano yung mas komplikado, yun yung mas pinipili mo. Amen. Sa dami ng gusto mong magawa, gusto mong maglinis ng CR, gusto mong magwalis sa bahay, gusto mong maglaba, gusto mong magplancha. Amen. For sure, ang dami nating labahin kasi umulan. Amen. Sa dami ng yon, wala kang natapos. Tapos magbubunga nga ka sa mga anak mo, sasabihin ko kay pastor, ano ba naman yan? Nakakapagod ka ng kasama. Amen. Tapos, magagalit pa siya, sasabi niyo, Martha, relax. Amen. Sige nga kayo, may ganyang may asawa, total wala naman siya. Amen. Hallelujah. Chillax ka lang, Martha. Di ba may mga ganong asawang nang iinis pa? Kaya sabi ko, in Jesus' name. Amen, di ba? Nakakarindi yung utos ng nanay mo na hindi mo naman sinusunod, ba't maririndi ka? Tama ba? Hindi mo naman ginagawa, hindi mo naman pinaparinggan, pero alam niyo po, meron po tayong choice. Amen. Sa dami-dami ng hassle na ginagawa natin, mas pinipili natin yung hassle kesa mag-relax. Amen. Yun po yung ibig kong sabihin na pwede naman gawin ni Martha na kung si Lord bibisita ng Sabado, di Friday maglinis siya. Amen. May Monday, may Tuesday, may Wednesday, Thursday, Friday. Ba't kung kailang Sabado, tsaka ka maglilinis? Tama po, ang mami ko, meron po kaming Noche Buena sa bahay ng 25. So, at alam niyo po ba na 23 pa lang, lahat ng mga kubyertos namin, na mga digod, mga kumikinang, kung nakita niyo po yung sa My Day ko, 23 pa lang, naka-ready na yun. Amen. Kasi 24, lahat ng mga anak niya pupunta sa bahay at panigurado, wala na talaga siyang time wala na siyang time doon. So hindi kami nakakarinig sa mami ko ng ano ba naman yan? Hindi kayo mga magsipagtulong. Ganon. Hindi po kami ganon kasi bakit? 23 pa lang hinanda niya na. So kung meron man mga bisita na darating, wala na siyang aalalahanin kasi bakit? May mga naka-ready ng mga pangkutsara at tinidor, pangsabaw, may mga bowl pa, mga ganyan-ganyan. So, alam niyo po yon, minsan, sa ayaw mat natin sa hindi, nagiging character tayo ni Martha. Amen, amen. Kaya po, focus on the goal. Wag naman po tayo maging Martha sa 2025. Amen. At tawag po dito, naniniwala po ako na kahit pa isa-isa, ang kagandahan nun, may natatapos ka. Amen, hallelujah. Kung ang goal mo this coming 2025 ay makapaglingkod ka sa Panginoon, you should pray. Amen. Lord, ano yung purpose mo? Ano yung ministry mo na gusto mo na gagawin ko? For example, Lord, masaya ako kapag nagpe-pray ako. Amen. Kapag masaya ka na nananalangin ka para sa iba, ang intercessory prayer ay open para sa iyo. Amen. Hallelujah. Kung ikaw naman ay masaya na kumakanta, amen, maging masaya ka na lang na kumanta. Amen. Hallelujah. Alam niyo po ba, yung kapitbahay talaga namin, napakalakas ng loob sa harapan ng bahay namin. Kahit yung boses niya, amen, yung mga team Greenfields, walang pakialam kahit mali-mali yung tono, kahit wala sa lyrics yung niya. Proud and loud talaga nakakanta at lalakasan pa yung volume. Kaya ako feeling ko yun yung nagpaparelax sa akin Amen. So, yung mga ganong bagay, kung alam mo sa tingin mo na magiging masaya ka sa ministry na gusto mo, amen, lapitan niyo po kami. Kailangan po namin kayo. Hallelujah. Huwag pong matatapos na naman uli ang 2025 nang wala kang ginagawa sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, sabi po dito na paano po tayo move forward kung ang dami mong mga daladalahin. Amen. At ang pa doon, 2025 na, wala ka pa ring nagagawa. Kaya ngayon, we need to focus. Sabi mo sa sarili mo, focus.
Focus. Amen. Ano pa po ba yung mga bagay na dapat natin gawin? We need to dwell in the presence of the Lord. Kanina, number 1, prayer. And number 2, dwell in the presence of God. Amen. Hallelujah. Malaking bagay na sa 2025, amen, na alam mo sa sarili mo na kinakausap ka ng Panginoon at nararamdaman mo ang presensya ni Lord. Amen. Kung ngayong 2024, hindi ka nakinig sa Panginoon, 2025, makikinig ka na. Amen. Sabi mo sa katabi mo, makikinig na ako. Yan. Amen. Hallelujah. Number 2. Tama po ba? Number 2. Ayan. Sabi dyan, forgetting the past. Amen. Sabi mo sa katabi mo, nakalimot ka na ba? Amen. In Isaiah chapter 43 and 18, sabi dyan, pero huwag na ninyong iisipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Amen. Ideklara mo sa katabi mo, may bagong gagawin si Lord sa. Amen. Paano nga po ako? Next slide. Amen. Alam niyo po, may nakita po ako habang nag-aaral po ako ng preaching ko. Sabi dyan, amen. Sabi po dyan, basahin nga po natin para pareho. 1, 2, 3, go! Tama po o tama? Amen. Minsan, kaya hindi natin makalimutan yung nakaraan natin kasi nakadwell tayo sa mga mistakes na nagawa natin. Amen. Sabi dyan, your past mistakes are meant to guide you, not to define you. Amen. Hindi po ang kasalanan mo ang magdidikta sa'yo kung sino ba yung meron ka o kung ano yung for example, nag-lie ka, nagsinungaling ka nung mga past mistakes mo, hindi yun yung makakapag-define ng buhay mo at ng sarili mo. Hindi habang buhay liar ka. Amen. Hindi habang buhay manloloko ka, hindi habang buhay na tawag dito na nakakasakit ka o whatsoever. Amen po. Kung ano man po yung mga past na nangyari at nagawa natin, it's already been past. Amen. Nangyari na at nangyari, ang magagawa na lang po natin is maging maging wais tayo. Sabi mo sa katabi mo, wais. Na siguraduhin natin na mga yung past mistakes natin ay hindi na natin dadalhin ng 2025. Kasi bakit? Ibig sabihin, hindi ka pa nakaka-recover o hindi ka pa nakaka-move on sa mistake na nagawa mo noon. Amen? Alam niyo po, ang daming mga kamalian ang nagawa natin for sure. Tama po ba? Tama po. And sapat na hiningi mo ng tawad sa Panginoon at ikaw ay nag-humble down sa Panginoon na Lord, kailangan kong mabago, tulungan mo ako. Amen, hallelujah. Picture number 2, sabi pa po dyan, forget what hurt you but never forget what it taught you. Tama po? Amen, amen. Tama po ba? May mga bagay na nangyari this 2024. Amen. Hallelujah. Alam nyo, pwede nyo pong kalimutan yon. Pero wag niyong kakalimutan kung ano yung naituro na yon para hindi mo na madala yung hurts, yung pain, amen, yung kung ano man yung sins na nangyari, maging matuto tayo, maging yung lesson sa atin, yung mga tinuro ng 2024 sa buhay natin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, I declare. Makakalimutan mo din yun. Amen. Sabi dyan in Hebrews chapter 12 verse 1 to 3, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Amen. Alam niyo po, hindi uusad ang buhay natin if we still embracing the old one or still we embracing the past na nangyari po sa atin. Amen. Hindi tayo makakausad sa magandang buhay kung ang 2025
2025 po natin, dala-dala pa rin natin kung ano yung meron sa 2024. Amen. Wala pong nanalo sa takbuhan na paatras ang takbo. Amen, 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 hallelujah. Hindi tayo mananalo sa race, sa season na dadaanan natin if we still embracing the past na meron tayo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mag-move on ka na kasi. Amen. Mahirap harapin ang 2025 kung ganyan ka pa rin. Amen. Mahirap mag-focus sa goal kung ang focus mo ay yung mga past hurts mo. Mahirap harapin ang 2025 kung ang focus mo ay yung mga heartaches mo. Amen. Alam niyo po, ang dami nating mga disappointments. Ang dami po nating mga struggles, mga problems, trials, circumstances, kung ano-ano pa man yan. Ibig sabihin lang po niyan, alam niyo po, pinaparamdam at pinaparanas ng Panginoon, anak, hey, andito ko. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hallelujah. Alam niyo po, ang pagtuturo ng Panginoon ay para sa atin at para sa katabi mo. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, tuturuan ka pa ni Lord. Amen. Kung maganda na ang 2024 mo, mas pagagandahin pa ni Lord ang 2025 mo. Ang tanong, ready ka ba? Yeah. Sabi nung isa, hindi ka sure. Amen. Are we ready to face the 2025? In Jesus' name, amen. Kung lagpak ka ngayong 2024, hindi papayag si Lord sa 2025, lagpak ka pa rin. Amen, hallelujah. Amen, 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 amen. Sabihin mo sa katabi mo, I declare blessing and breakthrough. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi po dyan, in verse 3, isipin nyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo paghinaan ng loob. Amen. Sa mga panahon na manghihina ka at mawawalan ka ng pag-asa, amen, lagi po nating isipin yung cross. Amen. God died for you para tayo yung mabuhay. Amen. Namatay ang Diyos para sa atin, para sa katabi mo, para sa pamilya mo. Kaya kung hirap na hirap ka, for sure si Lord, hirap na hirap din that time. At sinasabi ng puso niya, ay para kay Kimi to, ay para kay Luwan to, ay para to kay, kay Kuya Rio. Amen. Na yung paghampas, amen, ng mga bagay na ginawa ng Panginoon sa atin, isipin natin na tayo yung iniisip niya that time, na nahihirapan siya, na nasusugatan siya, na nasasaktan siya, para lang hindi ka paghinaan ng loob. Amen. Hallelujah. Parang nakakahiya sa Panginoon. Hallelujah. Na sa ginawa ng Panginoon sa atin, ang gusto pa rin ng Lord sa atin, huwag kang mapanghinaan ng loob. Amen, amen, hallelujah. So 2025, kailangan natin magkaroon tayo ng self-confidence na kung kinaya mo ng 2024, kakayanin mo ng 2025. Amen. Number 3, last. Sabi dyan, next slide please, looking forward. Ayan. Sabi po dyan, in looking forward, my question is, number 1 question, what motivates you to move forward? Amen. Ang motivates na ito ay ito po ang tawag dito, ang word na kung saan very anong tawag doon, yung makabuluhan. 'Di ba? Sa 2024 na taon na to, tatanungin ko po kayong lahat, what motivates you to move forward? Amen. Sabi mo sa katabi mo, what motivates you? Bakit tayo tumitingin kay Grace lahat? Sige, palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. What motivates you? May number 2 question. What are your inspirations to see the beauty of what lies ahead? Amen. Meron ka bang inspirasyon? Oh, amen. Hallelujah. Pero hindi lang, ang lakas sa loob. Mukhang may love life na sa 2025 si Tito Ricky. Hallelujah.
What are your inspiration to see the beauty of what lies ahead? Amen. Ano ba yung nagtutulak sa'yo para makita ang kagandahan ng 2025 na pinaplano ng Panginoon sa atin? Hallelujah. And number 3, my question is, do you want to move on or still holding on to the things that makes your life miserable? Amen. Hindi ka makakapunta sa pinaroroonan mo o paroroonan mo kung still you are holding on to something. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi ko nga po kanina, ang hirap tumakbo na ang dami mong daladala. Amen. Wag na po nating dalhin yung mga nangyari nung 2024 na nagpabagsak sa atin kasi bakit? 2025 is a year of breakthrough. Amen. 2025 is a year of favor. 2025 is a year of healing. Amen. 2025 is a year kung saan magiging Diyos ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Mamaya po sa ating Fire Connect group, amen, tanungin po natin yung mga kasama natin. What motivates you to move forward? Amen. Amen. What motivates you to see or what is your inspiration to see the beauty of what lies ahead in 2025? Amen. And number 3 question, do you want to move on? Or still holding on to the things that make your life miserable. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi miserable ang 2025 mo. Amen. Hallelujah. In Proverbs 14:8, sabi dyan, ang karunungan ng taong marunong umunawa kung ano ang tama at mali ang nagbibigay sa kanya ng kaalaman, kung ano ang kanyang gagawin, ngunit ang kahangalan ng taong hangal ang magliligaw sa kanya. Alam niyo po, kailangan po sa 2025, hindi na tayo bobo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na bobo sa 2025. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, mag-iisip ka na ng maayos sa 2025. Amen, amen, amen. Sige, palakpakan mo yung Panginoon. Hallelujah. Para ang daming nag-react, no? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sa 2025, siguraduhin po natin na ang lahat ng mangyayari sa atin ay kikilos tayo ng merong talino ng gagaling sa Panginoon. Amen. Sabi po in Philippians chapter 4, verse 6 to 9, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. Kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Diba? Ibig sabihin kapag hindi payapa ang isip at puso mo, ibig sabihin hindi si Lord ang Kristo mo. Amen, amen. Huwag na po nating dalin ang mga nakakapagpabagabag ng ating puso at isipan. Hindi na bulol sa 2025. Amen. Amen. Huwag na nating dalin pa. Hallelujah. Ang mga bagay na ito. Amen. Si Kristo po ang Diyos natin, hindi si Satanas. Amen. Amen. Hallelujah. Lagi po nating tatandaan, we have the power, we have the authority, and we have the dominion. Amen. Ikaw ang may karapatan sa buhay mo, sa sarili mo, at sa mundong ginagalawan mo. Amen. Hallelujah. Kaya kung sa tingin mo, hindi para sa iyo ang 2024, ngayon pa lang, 2025. Amen. Mag-declare na tayo ng mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Amen. Huwag po nating kakalimutan, December 31. Amen. Ang tawag dito, magkakaroon po tayo ng worship special service. Ayan, worship and prayer year-end Thanksgiving. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Anong nito sa Tagalog? Ayan, ang pagsalubong na pagsamba. Ayan. Amen. Wag po kayo mawawala.
10 a.m. to 12 p.m. lang po iyon. Amen. Wala po tayong gagawin dyan kundi ligligin ang kaharian upang ibuhos ang mayamang biyaya at pagpapala ng Panginoon para sa atin sa January 1, 2025. Amen. Sige, palakpakan niyo yung Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya wag po kayong mawawala. Meron pa po tayong time para para makapag-prepare. Amen. Hallelujah. At kung sino po ang gustong makipag-celebrate sa amin sa New Year's Eve, meron pong mga magse-celebrate po ng New Year dito sa church. Wini-welcome po namin kayo. Amen. Kung gusto niyo po kaming samahan, everyone is free and welcome. Pwede niyo pong dalhin yung pang-ilang init na spaghetti. Amen. Pang-ilang depros na ng buko salad. Ayan. Pwede na yan. Kung ilang init na ng sabaw, you are free to join us. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kung okay ka, pumunta ka. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, sama-sama po tayong, sama-sama po tayong, magbibigay daw si Kuya Ricky ng bigas. Yan. Free gift daw niya. Amen. Hallelujah. Ayan, joke lang po yun. Wala daw siyang sinabi. Okay, in verse 8, sabi dyan, bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyo isaisip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Sabi dyan, ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin sa salita at sa gawa at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Alam niyo po kung ano po ang sikreto sa mapayapang puso at isipan? Sabi po ng Panginoon, isipin po natin yung mga bagay na mabuti. Amen. Kung sa tingin mo na-offend ka ng kapatiran mo ng 2024, amen. 2025, hindi ka na mau-offend dyan kasi bakit? Ang nakita mo na sa kanya yung kabutihan niya, hindi yung kasalanan niya. Amen. Hallelujah. Ano pa po? Mga bagay na kapuri-puri. Ano ba yung mga bagay na nagawa sa'yo ng kapatiran mo? Maliit o malaki? Kapuri-puri yan. Amen. Ipagpasalamat natin sa Panginoon kahit masama ang ugali natin. Amen. Kahit pa paano may natitirang kapuri-puri para sa atin. Ano pa? Para maka-move forward tayo at maka-focus tayo sa goal natin. Ano pa yung mga bagay na iisipin natin? Mga bagay na totoo. Amen. Alam mo kung ano yung katayuan mo para sa Panginoon. Alam mo yung katayuan mo sa mundong meron ka, kaya huwag kang papayag na sa 2025 bubusabusin ka ni Satanas. Amen. Ano pa po? Ang totoo, mahal na mahal ka ng Panginoon at mahal na mahal ka ng katabi mo. Amen. At mahal na mahal din po namin kayo. Amen. Hallelujah. Ano pa po? Para maka-look forward po tayo, ang sabi dyan, mag-isip tayo ng mga bagay na makaka-honor. Amen. Sa mga kapatiran natin. Hallelujah. Sa mga bagay na nangyayari sa atin. Sabi dyan, marangal, matuwid, malinis, syempre maganda at pogi. Sabi mo sa katabi mo, ang ganda mo, ang pogi mo. Amen. At ang lahat ng mga bagay na kanais-nais. Amen. Ang kapayapaan ng puso at isipan ng Panginoon ay sumaating lahat. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, yung malakas na palakpak para po sa ating Diyos na buhay. Amen. Huwag po nating kakalimutan sa 2025. Amen. Hindi po ako basta yun na yun. So, sa presidential, amen. 3 things we need to remember for year 2025. Amen. Number 1, focus on the goal. Amen. Isama natin si Lord sa goal natin, sa purpose natin, and sa will na Lord para sa atin. Number 2, we need to forget, amen, the past, the things that hurts you, the things that caused you pain. Forget it. Amen. And number 3 is looking forward. Hallelujah. What motivates you? Amen. What are the things that inspires you? Amen. And sana piliin natin yung move on. Amen. Kesa yung still holding on. Hallelujah. Sige po, tumayo po tayong lahat.
Hallelujah. Let's bow down our heads. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa iyong mga salita. Maraming salamat sa pagsama, Panginoon, ng iyong presensya, ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Panginoon, naniniwala kami, Lord God, na ikaw ang siyang patuloy na Diyos na hawak ng aming buhay, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga natutunan namin, Lord God, the focus on the things, Panginoon, at forgetting the past, Lord God, and looking forward, Panginoon, sa 2025 na ibibigay mo para sa amin, Lord. Maraming salamat, Lord, for your goodness and for your faithfulness, Panginoon. Nawa, Panginoon, mapagtagumpayan namin, Lord God, na wag na kaming tumingin, Panginoon, sa mga past na nangyari sa amin nitong 2024, Lord God. Tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, na ma-overcome namin, Panginoon, na mag-step forward kami sa will mo, sa purpose mo, at sa goal namin, Panginoon. Lord, I pray na I-declare, Lord, touch the heart of your people, Panginoon. Naniniwala po ako, Panginoon, Lord God, na ngayon palang ginakausap mo na sila, Panginoon, na kung ano yung mga bagay na maibibigay nila sa iyo, na para sa iyo sa 2025, O Lord God. I pray na I-declare, Panginoon, Lord God, kung ano man yung mga plans nila, mga purpose and goals nila, Panginoon, Lord, na naiisip, Lord, it will be prevail, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ name, O God. Panginoon, kung meron man, Panginoon, Lord God, na mga kakaharapin namin sa 2025, Panginoon, taas noo kami, Panginoon, na magpupuri, magpapasalamat at magsasamba sa iyo, Panginoon, through bad times and good times, Panginoon, Lord God. Maniniwala kami, mananampalataya kami, magpapatibay kami, Panginoon, ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na kikilos sa aming mga buhay. We praise you, we glorify you, we magnify you, Lord. We surrender our 2025 to you, Panginoon, Lord. Patuloy na ikaw ang kumilos at ikaw ang humawak, Panginoon, ng aming buhay sa pangalan ni Jesus. We praise you and we glorify you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon.